Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, bisperas na ng Pasko. Handa ka na ba? Naghahanda na ba tayo para sa ating Noche Buena mamayang gabi? Anong pagkain ang inyong pagkasalu-saluhan? Mga tradisyonal na pagkain Pilipino ba? O foreign cuisine ba? Italian gaya ng pizza, Chinese gaya ng dumplings, o Japanese gaya ng sushi. Speaking of foreign, pumasa noong nakaraang linggo sa Kongreso ang panukalang batas na magpapahintulot sa mga foreign investors na umupa ng mga pribadong lupa sa Pilipinas ng hanggang 99 na taon. Masyado raw kasing restrictive ang kasalukuyang haba ng pagpapaupa sa 50 years na taon lamang. Mas makakaakit daw sa mahabang panahon ng pagpapaupa ng lupa ang mga dayuhang mamumuhunan na magbibigay naman daw ng trabaho sa mga Pilipino at magpapalakas sa ating ekonomiya. Umalma sa pagpasa ng panukalang batas si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Aniya, ang pagpayag sa pag-upa ng hanggang 99 years ay para ring pagmamay-ari ng lupa, lalo pat lampas ito sa average life expectancy ng isang tao na nasa 73 years lamang. Dagdag pa ni Brosas, may mga loopholes o butas ang panukalang batas na maaaring magdulot ng pagkaparenta kahit ng mga sakahang bahagi ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Malaking banta ito sa mga magsasaka, lalo ngayon. Pangalamang, may mga nangyayari ng pagbawi ng mga sakahan upang paboran ang mga malalaking negosyo. Isang halimbawang isyu ng mga katutubong mulbog sa isla ng Mariahangin sa Balabac, Palawan. Natalakay na natin ito sa nakaraang editorial. Patuloy silang pinalalaya sa kanilang lugar at nakakaranas ng karahasan mula sa mga tauhan ng mga negosyanteng pilit na pinapasok ang kanilang isla. Sa Negros Occidental naman, isang grupo ng mga magsasaka sa Hacienda Vicenta ang higit isang dekada nang naghihintay na mapa sa kanila ang lupa sa ilalim ng CARP. Ano ba yan? Kaso, kahit ipinagbabawal ng CARP ang pag-convert ng mga irrigated na lupa, inaprubahan noong 2020 ang Land Use Conversion Application ng orihinal na may-ari ng Hacienda Vicenta. Bagamat may patunay ang mga magsasaka na irrigated ang lupa na isa pinal ang desisyon ng conversion. Ikinalulugod naman ang lahat ang pagdami ng mga trabaho sa bansa at paglago ng ekonomiya tungo sa pag-unlad ng mga mamamayan gaya ng layunin ng panukalang batas. Pero hindi dapat ito mangyari, kapanalig, na merong naagabyado, di po ba? Iwasan dapat ang inilalarawan sa Aklat ng Isaias sa Lumang Tipan 5:8. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukirin, hanggang mawalan ng mga lugar ang ibang mga tao, at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Kapanalig, siguraduhin dapat na mga mambabatas na ang panukalang batas ay hindi hahantong sa pagkawala ng lugar ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa para lamang magkaroon ng espasyo ang mga negosyo ng mga dayuhan. Kaya kapanalig, walang dapat maiwan sa kaunlaran. Gaya ng sinabi ng Catholic Social Teaching sa Popularium Progressio, masyado ng marami ang nagdurusa sa proseso ng paggamit sa kaunlaran at lumalawak lalo ang agwat sa pag-ita ng mayayaman at mahihirap. Pero hindi rin natin sinasabing ang pagpigil sa kaunlaran ang solusyon. Pagpatuloy pa rin dapat ang mahagbang tungo dito. Pero siguraduhin dapat na hindi maisasantabi at naiiwanan sa pag-unlad na ito ang mga katutubo, ang mga magsasaka, ang mga maralitang Pilipino. Sila po ang nasa laylayan at dapat nga prioridad natin. Ang simbahan sa Pilipinas ay Church of the Poor. Kaya pasensya na kayo, talagang kumakampi ang simbahan sa mga nasa laylayan. Sapagkat si Kristo mismo ay kumampi sa mga nasa laylayan nang sinabi niya sa Mateo 25:45, ano man ang gawin sa pinakamaliliit ay ginawa natin sa Kanya.
Naway, sa pagpasok ng Pasko, muling sumilang si Kristo sa ating puso at bigyan natin ng prioridad ang mga dukha. Subayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.